Tiniyak ng AFP at ng National Security Council na walang banta sa seguridad ng bansa kasunod ng napigilang car bomb sa NAIA Terminal 3. Kasabay nito ang pagtitiyak na mahakbangin ng pamahalaan para mapanatili ang seguridad ng mga mamamayan. Si Sam Ramirez ang ating tagapagbalita. Itinanggi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang Jr. na destabilization plot ang dahilan sa likod ng tangkang pagpapasabog ng isang car bomb sa isang parking lot sa NAIA Terminal 3. Ayon kay Catapang, isang prank na maituturing at hindi terrorist act ang insidente. Dagdag pa niya, hindi sila nababahala dito. There's no destabilization angle on that report kasi imagine ano lang yun. Labintador lang, tapos nilagyan ng gasolina. Anybody can do that. So, I think that's really something that's not really that we should bother about. We still believe that this is not a terrorist act kasi it was done by somebody whom we know that is more or less like a prankster or who wants to get the attention of the public. Nagbabala rin si Catapang na may kaakibat na mabigat na parusa ang sino mang gagawa nito dahil sa perwisyo at pananakot sa publiko. Itinanggi din niya ang naging pahayag ni Justice Secretary Laila De Lima na bukod sa NAIA Terminal 3, may ilang lugar pang nakitaan rin ng mga pampasabog gaya ng natagpuan sa paliparan. Sabi, may mga threat din daw sa kampo namin but negative naman. So, we didn't want to put more, parang bigyan sila ng importansya because they are just, to us, are pranksters. Kahit sa Chinese Embassy, sir, walang threat na nakita or sa DMCI? Wala po, wala po. Samantala, sa isinagawang budget hearing sa Senado para sa National Security Council, itinanggi ni National Security Advisor at Director General Cesar Garcia na may banta sa seguridad ng bansa. Dagdag pa ni Garcia, maituturing na dubious o pekeng organization ang nasabing grupo. It's not a threat to national security, but it is obviously a threat to public safety. Ngunit aminado si Garcia na isang public safety concern ito. Siniguro rin niya na sapat naman ang mga hakbangin ng pamahalaan upang mapanatili ang seguridad sa bansa. Isa rito ang deradicalization program upang mapigilan ang mga kabataan, lalo na sa mga eskwelahan, na ma-recruit ng mga grupong may radikal na ideolohiya, gaya ng Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.